Kaya lang, sabi ko, sige lang, pang simula ko lang sa one account. Pero nakita ko yung potential na 7 accounts. Sabi ko, sige, mag 7 accounts na ako. Kasi sabi niya, same lang din, mag invite ka, same lang din, pero hindi parehas yung result. So total, magte-training ka, mag invite ka din naman. So, sige, isang effort na lang. Pero hindi parehas yung result. Sabi ko, sige, 7 accounts na kagad. Kasi sabi ko, padala nga ako ng padala dito sa Pilipinas, wala namang nangyayari. Alam mo yung totoong scam na yon. Yung alam mo na, padala ka ng padala, kung saan, kanino mo man pinapadala, sa jowa mo, sa asawa mo, o sa family mo. Kung yung pinapadala mo, after next month, napapalago yun, yun yung totoo na, Juan. Totoo na may pagmamalasakit. Pero pag pinadala mo, any amount yan, tapos next month, hihingi ulit sila, malaki man umalit yung pinadala mo, hihingi pa rin sila, walang nangyayari dun sa pinapadala mo, yun yung parang totoong scam. Kasi nga, wala naman nangyayari dun sa pinapadala mo eh. So sabi ko, nagpapadala nga ako ng gano'n, so bakit hindi ko isusugal to? Sabi nga nila, wala namang nanalo ng loto na hindi tumaya. So, ginawa ko, sabi ko, ito na yon. Sabi ko, what if totoo? So, what if totoo na kumita ako dito sa M Global? What if kinikita ko rin, yung kinikita niya, pwede ko rin kitain. Sabi ko, bahala na. Sabi nga nila, wala namang nanalo sa sugal. Hindi tumaya. Sabi ko, taya na to, bahala na. So ayun, true enough, sabi ko doon sa nagturo sa akin, sabi ko, sige, mag-join ako ng 7 Heads, pero maipapangako mo ba na pagka-join ko, iga-guide mo ako. Kasi unang-una, sabi ko nga, mahihain ako. Wala akong experience. Ito yung first na network marketing na papasukin ko. Alam mo yun sa atin, di ba? Yung 60,000, yung pang 7 accounts natin. Malaki ng halaga yon. Pambili ng bigas, o ano-ano pa, pangpagawa ng bahay. So, sabi ko, sige. Ang maganda nga nun is nabigay niya, naturuan. Ako kasi makulit talaga ako eh. Sabi ko, apply, ano unang nating gawin? Ano yung mga pinakaunang ginawa ko nung nag-start talaga ako? Unang-una, yung rejection. Sabi niya, kailangan natin labanan yung rejection. Tapos, habang pinag-aaralan mo yung negosyo, ito OPP, 1 week, dapat memorize mo na to. Kasi sabi niya, total, interesado ka din naman. So, ito na yon. Lahat ng ituturo ko sa'yo, kailangan susundin mo. Sabi ko, basta related sa business. Sabi niya, 1 week pa lang, dapat memorize mo na to yung pag-represent, yung OPP. Sabi niya sa akin, kasi paulit-ulit mo lang naman tong gagawin, yung babasahin mo, tapos memorize mo. Pag nagtanong ako, magtatanong ako sa iyo pagka malalaman ko kung nag-aaral ka o hindi. Sabi niya. So, ayun, after 1 week, at least kaya ko nang masabi, sabi ko, ano yung mga benefits? Sabi ko, ito, benefits, yung scholarship, yung DTC. Yan. So, may memorize ko dati kasi slow learner ako, sinusulat ko. So, na-memorize ko siya. Pag nandun ako sa trabaho naman, tinitignan ko, binabasa ko, sinusulat ko din doon. Tapos, yung kitaan naman, sabi ko, isa sa left, isa sa right, pag nag-match 1-8, yun lang yata na intindihan ko eh. Basta nag-present ako, sabi ko, power dito. Tignan mo. Basta may pumasok sa left at sa right, pag nag-match yan, 1-8. So, pag naka-invite ka, 700. Sabi ko dati. Ganun lang ako mag-explain kasi kung ano lang yung pinakasimple na naunawaan ko, yun lang yung represent. Then sabi niya, ang unang pinaka-goal natin is rejection. Kailangan mo ma-reject ng ma-reject. Kasi sa negosyo natin is rejection business. Kailangan mong tanggapin yon. Yun. So, mga babae dito, nasasaktan pa rin ba kayo hanggang ngayon pag nare-reject kayo? Sino pa yung nasasaktan dito pag nare-reject? Hindi, sabihin niyo na yung totoo, yung takot na ma-reject. Oh. Yung mga babae dito, nare-reject. Bakit may naligaw ba sa inyo? Bakit tinanggap niyo ba lahat? Di ba? Nag-reject din kayo. Kaya bawi-bawi lang yan. So, kahit saan, may rejection. Sa family,
sa friends, sa amo, sa trabaho, may rejection din talaga. So, ganun din sa business natin. So, tatanggapin mo talaga na may maprepresentan ka na ayaw. Meron ngang member dito. Member na, negative pa rin. Sabi niya, totoo kaya to? Totoo kaya yung global na to? Ba't mo sumali-sali dito? Di ba, napapaisip, sabi niya, power to power. Meron ngang kumita ng 100,000, nag-cheque. Negative pa rin, sabi niya, power. Meron pang kumikita ng 2 million dito sa Empowered Consumerism, negative pa rin. So, kahit saan. Alam mo yung kumita na negative pa rin, ayaw pa rin maniwala. So, may mga ganon, kahit saan, saan mapunta, talagang meron yung ganon. Kaya pag may nai-invite kayo, may nakakausap kayo na negative, ganon talaga eh. Be thankful na lang na sabihin nyo na, thank you kasi natuto ako dahil nag-present ako, mas may natutunan ako. Okay lang kahit hindi ka sumali. Kasi nag-training lang din naman ako, naaral ko pa siya. Siguro in other day, pagkikita pa rin naman tayo. Kung masisiran ka, malamang may makakapag-present pa rin sa'yo. At least may idea ka. Ganon ako. Minsan, pero deep inside, sabi ko, power to. Parang hirap pala ma-reject, mga ganon. Yung mga OPP ng OPP dito, akala mo sasali na yung nagsasabi na ganito. Akala mo may nagsabi, paano ba yan? Tapos nagsabi na, sige magsasali ako. Sinabi na yung date, sinabi ng kwan, pero alam mo yung umasa ka ng umasa, pagdating doon, hindi pala sumasali. Akala ko ba sasali ka ngayon, hindi ka pala sasali. Hindi ka na nagme-message, hindi ka na nagre-reply. So, ganun. So, kung makikita ko yung book ko dati dun sa prospecting ko, kasi dami yun eh. Sulat-sulat ako, sinusulat ko yung date kung paano, kailan siya mag-join. Tapos pinabalikan ko, pinapollow up ko. Yung iba naman na sinusulat ko 6 months ago, after 6 months, saka palang sumasali. So minsan talaga, hindi mo naman talaga may pipilit kung wala naman talagang pera. Minsan, alam mo yung may priority. Pero alam mo yung tinitignan yung wall mo, tinitignan yung pinuposting mo. Nagmamatsyag lang yung mga yan. Minsan yung mga kaibigan mo, tinitignan lang kung hanggang kailan yung kaya mo. Titignan ko nga to kung mag-tweet o hindi. Yun yung tinitignan sa'yo. Tapos, yung iba naman, namumotivate, tinitignan lang na magmamasdan ka. Minsan mag-PM sa'yo, kailangan ko na mag-join, na-inspired ako sa'yo. Yung iba naman, nagsali sa'yo, sabi, nakita kita kasi may pagbabago sa'yo. Dati, drama ka eh. Ngayon, ibang-iba ka na. Kaya gusto ko din mag-power dyan. Ano bang meron dyan? Mga ganon. Hindi, inaantay lang kita na mag-quit. Tinitignan ko lang kung hanggang kailan yung itatagal mo dyan. Nakita ko naman na motivated ka na, ibang-iba ka na. So, pwede bang pasali ako dyan? May mga ganon na mga consequence kasi. Kaya maggulat ka lang, bigla na lang pinapadala yung pera. Sabihin, pinadala ko na yung pera, mag-join na ako. Ayan na. So may mga ganon. So sa sabi ng upline ko, tanim lang tayo ng tanim kung saan. Yung sabi niya, pag wala kang na-presentan ngayon, malamang next month wala ka ding result. Kasi ang tratrabahuin mo ngayon, magbubunga after 3 months, after 4 months. Ganoon naman talaga kahit sa pananim nga eh. Kung magtanim ka ng pechay, hindi naman tinanim mo yung buto ng pechay tapos pinaumagahan, may pechay ka na. Hindi ganoon. Antayin mo pa yung pechay after 1 month, saka mo pwedeng anitin. So yung pag-prospecting, kaya sabi, pag isa lang yung presentan mo sa isang linggo, huwag kang mag-expect next month may mag-join sa'yo. Isa lang yung presentan mo. Pero pag nakapresent ka ng 10, 20, expect mo, baka next month, meron magjo-join na 1.5. 1.5. May ganun ba? 1.5. Kat kalahati. Oh. So, pwedeng ganun kasi baka yung isa, 50-50 pa. Magpe-pay na hindi, magjo-join na hindi. Kailangan mo pang i-motivate para sumali.
Mga ganon. So, may proseso pa rin. It takes time. Kaya yung mga pine-presenta ninyo, huwag kayong maghinayang kasi darating yung time talaga. Bilog ang mundo eh. Ngayon, negative ka, huwag kang mag-alala, positive ka rin. Kasi si upline, kung nag-share sa inyo, si upline yung Jason, negative yun. Kaya lang, matyaga lang ako mag-present. Lasing nga yun eh, pine-presentan ko. Halika na nga lang, magsusugal tayo, mag-inuman. Eh ako dati, 1 month pa lang. Wala pa akong 1 month sa Global eh. 2 weeks ko pa lang yata eh. Pero alam ko na mag-OPP. Sabi ni upline kasi kahit lahat ng kaibigan mo, invite mo. Eh si Jason kasi kababata ko, tapos kaibigan ko. Pre-present ko sa kanya, nagiinom, nagsusugal. Sabi ko, yayaman ka dito, tignan mo to, tignan mo to. Pag may sumali, 700 ka. Tapos pag nag-match, 1.8. Ganun ko. Sabi niya, kalokohan yan, magsugal na lang tayo. So, habang nagiinom, hindi, pinipresentan ko pa rin. Pero after, wala pang 1 buwan, sumali siya. Kasi ako nung sabi ko nung, yun kasi isa na pinaka-importance kasi ng training. Kasi imagine mo yung sasabihan ka ng gano'n na, mag-inuman na lang tayo. Ikaw naman na medyo mahina-hina pa yung learning, medyo mahina-hina pa yung training, wala pa yung parang foundation, talagang sabi, oo nga, mag-inuman na lang tayo, mga ganon. Instead na ikaw yung makarecruit, ikaw yung re-recruit. Diba? May mga sumali dito, walang jowa, mamaya't maya, pagka-global, may jowa, nagka-jowa tuloy. Ka-prospect siya yung na-prospect, hindi yung na-prospect. Diba? O tawa ng tawa si si Robles, oh. Ganon. Kaya mga girls, huwag kayong papayag na kayong ma-recruit. Dapat kayong mas malakas pa rin yung energy. Kayo pa rin yung mas malakas yung, ang tawag doon, mas malakas yung hatak kaysa sa mga, ewan ko yung mga iba, mga boys na nandito, na-invite ba kayo dahil sa mga, malamang nandito yung upline ninyo. Paano ba kayo na baka crush nyo or napa-join? Sino ang napa-join dito na dahil crush niya o maganda lang yung sponsor niya? May mga ganon na, sige, sasali ako, sasagutin mo ako, basta tayo na. May ganon, na-encounter kayo ng ganon. Di ba? So, paano i-handle yung mga ganon na situation na, alam mo, yung may kondisyon, may sumagot dyan na may mga pakondisyon dyan na kung hindi mo handle yung emotion mo, hindi mo handle yung pag wala kang training, wala kang learning, hindi mo alam kung paano ka counter yun, no? Hindi mo alam kung paano ka sagutin. Eh baka ang sa isip mo, sige, basta may mapasali ako, sige na lang, ganito. Oo na lang. Tapos pinaghahataw mo na, sabi mo, ba't hindi ka nagte-training? Ba't hindi ka nagkukuhan? Eh, alam mo pala ang habol niya, bakit siya nandiyan eh. Ikaw lang naman yung habol niya. Kaya hindi mo talaga expect na magne-network yan o gagawin yung negosyo kasi nga, sumali lang yan dahil sa'yo. O, kaya be aware kung paano nyo napapasali yung mga napapajoin nyo dito kasi baka minsan nagkahiyaan lang. Ang talagang panin nyo kasi is yung magne-network ba to. Kaya ako, pagka may nagtatanong sa akin, paano ba yan? Sabi ko, ikaw kung willing kang kumita, pag willing ka naman, why not? Pwede ko naman i-share sa'yo. Yun. Kasi parang ituring mo kasi na company mo na to. What if ikaw yung manager? Ikaw yung mag-hire ng mga tao na magtatrabaho mo ng kasama mo. Tapos may isa na nag-apply, sabi niya, sige, bakit mo gusto mag-apply sa trabaho na to? Ma'am, kasi crush kita eh, gusto kita eh. What if ganun yung sagot niya? Eh company yung hinahawakan mo. Ikaw yung boss. Tapos
Sasali lang at magtratrabaho lang sa'yo dahil trust ka o gusto ka niya. Gano'n yung sagot niya sa'yo. Company yung ipapatakbuhin ninyo. Tatanggapin mo ba yun? Baka mamaya 'pag, nagtratrabaho kayo, iba na yung naglalandian na, baka mamaya lalandian-landian lang ako nito pagka nasa company ko na. Eh, paano kung yung nag-apply sa'yo, gusto kong matuto, gusto kong pumasok sa company mo kasi gusto kong magtrabaho, gusto kong ganito, ganito. Alin dun yung mas kunin mo? Minsan di ko qualified mo din, eh. Worth it ba 'to sa time na ibibigay ko 'pag willing ka bang matuto? Willing ka bang matuto? Willing ka bang sundin yung, ituturo ko sa'yo 'pag nag-join ka? Kasi ako dito, hindi ko naman hinahabol yung pay-in mo, eh, yung pag-join mo. Puwede naman mag-join ka lang na kuwan, pero sayang kasi din yung pera mo pagka hindi mo trinabaho. Ibigay mo na lang sa nanay mo o sa family mo kasi nga maglalabas ka ng pera, masasayang lang din 'yan 'pag hindi mo winorkout. O hindi mo kikita ka lang dito 'pag susundan mo yung ituturo ko sa'yo. Pero 'pag hindi, mas maganda lang ibangko mo na lang yung pera mo kaysa yung, mag-e-expect ka na kikita ka na wala kang gagawin. So, minsan didiretsuhin mo talaga na, sasagutin ng tama. Kasi yung iba, "Sige magsasali ako kasi nga gusto kita o type kita." Mga gano'n. Ay, ibigay mo na lang sa nanay mo kasi hindi naman love life yung hinahanap ko, eh. Hinahanap ko dito yung gustong matuto at gustong kumita. Saka na lang yung love life. Alam mo ba 'pag, naduduling ka lang sa akin baka 'pag nagnegosyo ka dito at kumita ka ng, mas malaki makakakita ka ng makakakita ka makakakita pa nga ng mas maganda sa akin kasi nga papaayos mo yung mata mo 'pag yumaman ka o at least 'pag luminaw yung mata mo, mas makakakita ka ng mas maganda. Tapos unahin mo muna yung pagpapayaman o generate ng income bago ka maligaw. Bakit sapat na ba yung pera mo para makabuo ka ng family? Sapat na ba yan para, masustento mo yung magiging family mo? Kung hindi pa, wala ka pang karapatan. Ang kailangan mong gawin ngayon is ayusin mo yung financial mo. O, para hindi niyo pag-aawayan ng asawa mo na mag-aaway lang kayo dahil sa pera. O di kayo mag-a-abroad ka, iiwanan mo din siya dahil sa pera. Kaya tamang-tama ko sa'yo. Kung yung sinabi ko sa'yo is ah, yung sinabi ko sa'yo is, wala ka palang financial. So ayusin muna natin, di ba? So kaya ini-invite kita sa negosyo na 'to. Hayaan mo muna yung love life na yan, sakit lang sa ulo yan, di ba? Tuturuan mo pa, eh, sakit sa ulo yan. So magnegosyo ka na lang, kikita ka pa, makakatulong ka pa. Gano'n yung, puwede mong sabihin na gano'n, 'di ba? Anyway, wala naman akong masyadong i-she-share na kuwan. So, puwede rin nating, after 1 minute, puwede na yung Q&A. So, baka may mga katanungan diyan. May isa pa ako na i-share na about dito. So, after nito puwede na kayong magtanong. Ano ba yung nakikita mo sa opportunity na 'to, yung negosyo natin? Ano ba yung puwede niyang kayang gawin? Halimbawa, yung kaibigan mo, mahirap, parehas kayo mahirap dahil kaibigan mo, ah, ano ba yung M Global na 'to, paano ba siya matutulungan? Kasi nga nakita mo yung kaibigan mo, parehas kayo lumaki na mahirap, alam mo yung buhay nila, gustong-gusto mong matulungan. So, shinare mo yung, business sa kanya. Hindi mo matutulungan yung kaibigan mo the moment na hindi niya rin ginagawa yung ginagawa mo. Baka in-invite mo yung kaibigan mo tapos sabi niya sa'yo, "Wala akong pera, eh, ang mahal-mahal ng pang-join diyan." Na gano'n. Tapos ikaw naman na-realize mo na, oo nga 'no, mahirap lang pala sila. Wala pala siyang pang-join, hindi pala niya kaya. Alam mo yung give up mo kaagad yung hindi mo ko dinepensahan, hindi mo nakita sa kanya na puwede siyang matulungan sa negosyo. Parang
wala ka nang believe dun sa negosyo or sa empowered consumerism na. Parang ganito lang din. Halimbawa, nag-apply ka dun sa amo mo. Interview, di ba pa interview? Sabihin ng amo mo sa'yo. So, example na lang natin si Kwan. Sino ba yung payat dito? Si Mel na lang, si Mel Grace. O, sabihin na natin, Mel Grace. Ikaw, Mel Grace, ang payat mo. Tapos, maliit ka pa. Baka kaya mo kayong trabaho dito. Tapos, na-realize ko, ano, ang payat-payat ko, tapos maliit pa ako. Kaya ko kayang trabaho. Parang hindi ko kaya. Parang ganon, yung nasa isip mo, give up mo na siya. Parang hindi ka na naniniwala sa kakayahan mo. Parang pumayag ka. Pero in the other way, pwede mo namang sagutin yung boss mo ay yung nag-i-interview sa'yo. Sabihin mo, ma'am, totoo, maliit ako. Pero, alam mo yung maliksi ako magtrabaho. Mapayat ako, pero ganito talaga ako batak talaga ako sa trabaho Kaya yung katawan ko very busy, kaya hindi ako tumataba kasi nga gusto ko lagi lang gumagalaw. Gusto ko lagi akong may ginagawa. Ayaw ko yung walang ginagawa. Kaya kahit anong trabaho, basta kaya kong gawin yan. Alam mo yung hindi ka nag-give up hindi mo give up yung kaya mong gawin. So, ganun din sa negosyo. Pag sinabi ba ng kaibigan mo na wala akong pera, wala akong ganito, bakit i-give up mo? Kaya nga kita ini-invite kasi alam kong wala kang pera. Invitein ba kita kung milyonaryo ka? Alam ko kung anong hirap na meron ka. Kaya gagawin natin yung negosyong to kasi alam ko 5 years ago, wala ka din namang pera Bakit? After 5 years ago, 5 years from now, gusto mo ba wala ka pa rin pera? Ginaganon ko dati si Jason Kasi sabi ko, bakit gusto mo ba 5 years ago wala ka pa rin pera? Kaya nga kita nandito Kaya pagtulungan natin yung negosyo para gawin natin Kasi ayaw ko na makita ka na ako kasi, what if kumita ako, gusto ko, kasama ka. Gusto ko, pati ikaw, kumikita din. At least sabay tayo sa pagyaman. At least sabay tayo na kumita. Ganon. Kaya hindi mo titignan yung negosyo mo na pahirap to sa kaibigan. Ito yung hawak-hawak mo na opportunity. Ito yung paano mo siya ipapasok sa kaibigan mo o sa kakilala mo, paano siya matutulungan, paano masusolusyonan yung problema niya. Wala akong time Kaya nga kita ini-invite dito kasi alam kong wala kang time sa sarili mo. Tignan mo yung katawan mo, lusyang-lusyang na. Busy ka na sa trabaho, ni sarili mo, hindi mo na maasikaso. Payat-payat mo na Tapos alam ko pa, wala ka pa rin time sa family mo. Tignan mo. Ang pangil mo lang magagawa. Nasa ibang bansa ka, pero yung, alam mo yung makasama mo sa birthday, sa graduation, yung anak mo, hindi mo makakasama kasi nga busy ka sa trabaho Huwag mong sisihin yung anak mo na minsan nagtatampo sa'yo, minsan pag tumawag lang sa'yo, pera lang yung kailangan niya sa'yo. Huwag kang magtatampo doon kasi kasalanan mo. Wala ka kasing time sa kanya Kasalanan mo din yung asawa mo, naghanap ng ibang asawa kasi nga, wala ka namang time sa kanila Gusto mo ba na ganun yung mangyayari? Gusto mo ba yung paglaki ng anak mo, hindi ka re-restituhin? Gusto mo ba pag-uwi mo, ang tawag sa'yo, tita, ate? Di ba masakit yun? Kasi nga, nung lumalaki siya, wala ka doon. Spend mo na lang yung oras mo dyan sa ibang bansa. Di ba masakit yun? At the end of the day, nagtrabaho ka na nagtrabaho, lahat ng oras mo, ginugol mo sa trabaho, pero pagdating mo, ganun yung maririnig mo. Di ba masakit yun? Kaya natin gagawin yung negosyong to para pag kumita ka ng maganda-ganda, bakit? Pagtsatsaga ka pa rin ba dito sa ibang bansa na magtratrabaho? What if kumita ka, umuwi ka ng Pilipinas, o mas makasama mo yung family mo?
mas mabibigyan mo ng oras mo. Yung asawa mo, hindi na mag-aasawa, hindi na maghahanap ng iba. Kasi nga nandun ka, mas kasama mo, mas quality time. Minsan, iyak-iyak ka pa na may namatay sa family mo. Pasensya ka na, hindi na ako nakakarating, ganito, ganito. Oh. Ang tanging mo lang magagawa is yung makita mo lang o mag-video call mo, hindi ka makakauwi kasi nga, may trabaho ka. Saan mo in-spend yung oras mo? So, yung oras talaga mahalaga. So, yun yung mga pwedeng sabihin. Kasi kaya nga kita ini-invite dito. Kasi ayaw ko na maayos pa naman yung pamilya mo. Ayaw ko na darating yung time na dahil wala kang time sa family mo, ang pera lang yung habol sa'yo. Ito na yun. Ito na yung time na gawin mo to. Kasi marami akong nakitang mga OFW na ginawa yung negosyo. Nag-go home for good. Ngayon, mas kasama nila yung family mo. Iba pa rin kasi yung quality time na kasama mo yung family. Diba? Ang sarap kay gastusin yung pera, nakasama ka, hindi yung tuyo yung ulam mo dito sa ibang bansa, nagtitipid ka, samantalang pinapadala mo, Jollibee, di mo alam na minsan yung pinapadala mo, pinang-date pala ng asawa ninyo, sa asawa mo, dun sa kabila, sa girlfriend niya. So, di ba? So, at least, pwede mong masagot ng mga ganun. Masarap ng, freedom mo nga. Oo, masarap talaga ng freedom. So, ganun yun. Paano ba sasagutin mo ngayon? So, paano mo matutulungan yung kaibigan mo papunta doon? So, lahat ng sasabihin niya, susolusyonan mo. Paano mo siya susolusyonan? So, yun. Wag mong titignan na gastos na mahirapan siya. Kasi kung dati naman kayo parehas mahirap, ano pa bang mahihirap sa kanya? Anyway, open na natin yung question. Sige na, mag-question na kayo. Dami ko nang sinabi. Sige. May tanong. Sige. Sa mga may tanong, mag-unmute na lang. Okay. Coach Mel. Ayan, Apps. May tanong po ako, Apps. Hello, Apps. Narinig po ba ako? Oo, narinig. Ay, ayan. Apps, tanong ko lang po, paano po ba nakukuha yung mga loob? Kumbaga, yung loob ng mga tao na yung dati dati ay mahihain ka po. Paano mo po sila nakukuha at na-invite dito sa negosyong to? Unang-unang training ko, yung CCL. Ano yung CCL na, magpapakilala ka, sasabihin mo na yung pangalan mo, yung background mo, tapos mamaya pag talit-talitin ka, kung anong talent mo. Sabi ko, power ka. Kailangan pa ba yun? Mga ganun-ganun. Kasi nga, di nyo pala alam na yung CCL pala is part yun ng training. Isa yun na, sabi ng upline ko, sabi niya, yung pag-CCL nga, hindi mo kaya. Yung pag-invite pa kaya. Diba gusto mo? Kasi in-inbox niya ako kasi nag-leave ako doon sa Nag-leave ako doon sa activities na yon kasi sabi ko, ba't pa kailangan mag-ganyan-ganyan? Umalis ako. Sabi niya, gusto mo bang kumita? Gusto mo bang? Sabi ko, oo. Wag kang mag-leave. Part yun ng training. Hindi naman basta-basta yun. Sasabihin mo yung pangalan mo, ganito. Kasi paulit-ulit na gagawin mo yon, paulit-ulit na iba't ibang tao yung mga kasalamuhan mo, iba't ibang tao yung nandun. Alam mo yung, kasi ang ang personality mo is mahiyain ka. Tapos hindi ka nakikihalibuyo sa kung sino-sino. So, ganun talaga yung ng mga mahiyain. So, kailangan natin tanggalin yan, kailangan natin i-develop yan. Exposure, yung tawag doon. Kasi kung hindi ka naman sanay sa exposure, wala talaga. Walang mangyayari sa'yo. Paano ka makaka-invite? Paano ka makakapag-prospect kung hindi mo ilalabas yung potential mo, yung ability mo?
So, simula noon, nung nag-training ako, isa pa is sabi doon sa training, hindi naman na masama yung sinishare mo eh. Pwedeng makabago ng buhay to. So, imagine mo, may construction, may OFW. Alam mo yung all walk of life na bago yung buhay. Tapos ikaw, mahiya ka na i-share. Kaya ako dati, ang nagiging motivation ko nung nag-present ako, sabi ko, tita, kailangan ko kasi i-present ko sa'yo. Kailangan ko din sabihin ko sa'yo. Kasi nga, sabi nga nila, kung may blessing or may nakita ka na maganda, share your blessing. Hindi lang naman sa pera, hindi naman sa financial, pwede rin naman sa idea. Kaya ako, hindi naman ako nagdadamot kasi. Kaya, pasensya ka na, kailangan ko talagang i-share to sa'yo kasi parang kasalanan ko kasi ito pag hindi ko sinare kasi alam ko maraming nabago yung buhay dito eh. Alam ko maraming kumita. Malay mo, what if ikaw pala yung tao na madasalin, ikaw pala yung gustong mabago yung buhay, gustong may mangyari. I-share ko tong opportunity na meron ako. Ito yung empowered consumerism. Okay lang ba hiramin ko yung konting minuto mo para i-present sa'yo? At least makita mo. Ganon ako. Kasi sabi ko, hindi ko naman kasalanan to eh. Kasalanan ko yung hindi ko i-share. Kasi what if ikaw pala yung gustong mabago yung buhay, hindi naman ba ikaw yung nananalangin na Lord, bigyan mo ako ng ganito. Hindi ba baba yung Panginoon para ibigay yung 1 million na cheque sa'yo? Walang ganon. Alam mo, gusto mo ng mangga. Ang gagawin ng Panginoon sa'yo is magbibigay siya ng tao na magbibigay sa'yo ng buto ng mangga para itanim mo. O hindi ka bibigyan ng mangga. O, para darating yung time, bubunga yung tinanim mo na mangga, yun na yung pinagpipray mo na, may mangga na pala. So, ganun. Opportunity lang. So, ako lang din is isa sa mga nasharean ng negosyo na to kahit papano kumikita pa rin. Kumikita naman ako kahit part-time ko lang siya ginagawa. Ngayon, gusto ko lang din i-share kasi bakit ako kumikita? Bakit yung magandang balita, bakit hindi natin i-share? So actually, ikaw yung napili ko, hindi naman accidentally, pero gusto ko talagang i-share to sa'yo. So nasa sa'yo na kung mag-join ka, hindi, at least magkakaroon ka lang ng idea. Kasi ganun din naman ako, na-sharean lang din, naunawaan ko naman. So, doon ako nag-join. So okay lang ba i-present ko yun? Hiramin ko yung kunting minuto mo para ipakita ko. Parang gano'n lang din yung parang script ko dati para hindi ako mahiya na mag-approach o sabihin. Yung iba naman, alam ko na yan, yung mga power yan, yung mag-i-invite ka, tapos ganito. Alam ko na yan eh. Tapos pag sinabing alam ko na yan, sabi ko, sige nga, i-present mo nga yung ano yung product namin, sige nga, i-explain mo nga. Tingnan ko kung alam mo. Mga ganito, tingnan mo, hindi mo nga alam, baka narinig mo lang siya. Hindi mo lang alam. Kasi kung alam mo, dapat kumikita ka na. Dapat kaya mo nang i-explain sa akin. Kasi sabi mo, alam mo, baka narinig mo lang. Kasi alam mo, ganyan na ganyan din ako dati na sabi ko, alam ko, pero nung pinapa-explain mo, sabi niya, sige nga, explain mo sa akin. Wala akong maisagot kasi nga, narinig ko lang. Hindi ko lang talaga alam. Iba kasi yung narinig, sabihin na natin, what if ikaw, kinismis ka ng kapitbahay mo. Sabi niya, yung babaeng yan, nagnanakaw, yung babaeng yan, bading yan. What if sinabihan ka ng gano'n? Hindi naman talaga totoo. Ikaw pa rin yung nakakaalam. Bakit? Anong sasabihin mo sa kaibigan mo? Di ba, ididepensa mo yung sarili mo na, ba't kayo maniniwala dyan? Ako nandito. Titingnan nyo ako kung bading ako, babae ako. Ganun. Matagal naman tayo magkakasama. Bakit ninakawan ko ba kayo? Kayo nakakaalam. Kaya iba pa rin kasi yung narinig. Ganon din sa opportunity. Baka narinig mo lang to. Pero hindi mo personally alam. So, okay lang ba ipaliwanag ko sa'yo? At least, magkaroon ka lang ng idea kung paano. Kasi malamang, hindi lang ako yung makaka-invite sa'yo. Malamang, may mga kamag-anak ka pa, may pinsan ka. At least, may idea ka na.
So doon ka na magde-decide kung sasali ka o hindi. Kung nagustuhan mo, pwedeng balikan mo ako. Pero kung gusto mo mag-join doon, pwede ka naman doon. At least, naging positibo ka sa buhay. Tama ba yun, Nel? So, parang gano'n lang din ako sumagot dati. Tapos, araw-araw ako talaga nag-share. Pag nag-green yan, bago ako mag-share kasi kailangan ko manood ng training. Kailangan ko manood ng NDO, ng ASAP. Tapos yung mga successful story. Kasi the moment kasi na parang exam yung ginagawa natin kasi actual. Parang ituring mo na everyday mag-e-exam ka. So kailangan everyday nag-aaral ka din, everyday natututo ka din. Para pagdating mo doon sa Q&A ng may mga makakausap ka, may naisasagot ka pa din. Kasi iba pa rin kasi pag ikaw yung aral na aral is kaya mong sagutin yung mga katanungan nila o yung mga concern nila. So dapat ganon. Kasi ako dati, alam mo yung nakakapag-training ako. Sa company namin kasi ang dami namin, 80. Alam nyo ba yung mga nandun na mga kasamahan ko, mga member na pala ng M Global, nagjo-join na, may nag-3 accounts, may nag-7 accounts. Tapos, hindi ko alam na nung nag-join na ako, sa kanila sinabi, ayan na naman si Power. Oh, nag-member na kami yan. Nag-7 accounts nga kami dyan. Hindi naman kami kumita eh. Sabi nga, ganun ba yun? Tapos sabi ko, paano kayo kikita? Dapat ginawa nyo yung negosyo eh. Dapat na-recruit nyo kami. Bakit iba yung naka-recruit sa akin? Pagdating ko nga dito, wala kang nag-invite sa akin. Eh. So paano kayo kikita talaga dyan? Hindi ko nyo sinishare yung M Global eh. Kaya sabi ko, wala naman yan sa 7 accounts. Wala din naman yan sa ilan yung kinuha mo na accounts. Nasa sa'yo pa rin yan. Sa isip-isip ko kasi negative sila. Pag may kinakausap din nila, ano kang sumali dyan, mga power, member kami dati, hindi naman kami kumita. Mga ganon, yung dati kasama mo sila sa upuan, kumain, wala na, nilalayuan. Ay, lang si power, bibilog-bilugan kayo yan. So, mga ganon. Pero ako, sabi ko, yung mga paano mo i-counter yung mga yon. Kaya nag-training lang ako. Kaya sabi ko, wala akong pakialam sa inyo. Ako, gagawin ko yung negosyong to. Bakit ako makikinig sa inyo? Nag-fail niya kayo. Buti kung nag-success kayo. Hindi naman. Kaya yun yung importance ng training talaga. Kasi dito, magiging warrior ka eh. Alam mo yun yung kahit wala si upline mo, kahit walang nagmo-motivate sa'yo, kung kailangan mo i-motivate talaga yung sarili. Kasi mag-isa lang naman si upline mo eh. Hindi lahat makikater niya, hindi lahat andyan siya para sa'yo. Kailangan tulungan mo yung sarili mo. Kasi parang sa atin, di ba? Hindi lahat ng oras andyan si nanay mo para tutulungan ka sa trabaho mo, tutulungan ka magluto. Di ba? Nandyan ka sa ibang bansa. Di ba? Ikaw yung gumagawa na ng trabaho. Bakit andyan ba yung nanay mo? Wala. Ginagawa mo mag-isa. Kaya yung negosyo natin, minsan, pag hindi supported si upline minsan, wag mong ang tawag noon, wag mong iasa lahat kay upline mo. Kailangan mo din talaga matuto. Kailangan mo maging kwan. Bonus na lang talaga pag very supportive yun. Oh. Ayan. So, sino pa yung may mga tanong? May tanong dito eh, sabi niya. Ayan. Ayan, sabi niya kay si Maribit. Si Maribit, Bisaya to. Sabi niya, ask ko lang kung ano yung suggest mo ng leader na ayaw mag-attend ng PITL tulad yun dahil kasarapan daw ng tulog sila. Ganitong oras na kung talaga yan eh. Iba yung gustong-gusto. Kung
Alam niyo yung kwan, alam niyo yung, sino yung nagbi-BMS dito? Yun. Iba yung gusto, iba yung gustong-gusto. Kasi tanungin mo lang, gusto mo bang yumaman? Sabi niya, oo. Pero iba yung gustong-gusto talaga. Ako dati, ang oras, ang trabaho ko, matatapos kami alas 8 ng gabi. Tapos, kailangan ko pa magluto, mga alas 10, doon na ako mag-online. Matutulog lang ako ng alauna. Kasi mag-prospecting pa ako, o di kaya manood kami ng training, o di kaya makipag-meeting kami. Alam mo yun yung, what if tumawag kasi yung tumawag yung prospect mo, o yung guest mo, o yung leader mo, ganito, kailangan ko ng ganito. Ikaw, ang sarap pa ng tulog mo, gusto mo matulog. Alam mo yung, pag ganun ka pa na, alam mo, nag-enjoy ka pa sa tulog or something fun, yung success, alam mo yung gusto mo lang, parang ganun lang. Yung level of commitment mo is, hindi ganun. Na, alam mo yung kasarapan pa ng tulog mo. So yung level of commitment, wala pa yan. Iba yung committed pa rin. Kaya sabi ko, yung mga nandito, whatever it takes, dapat committed ka. Kaya sabi ko, invite pa rin kayo ng invite kasi lahat ng magsasali sa inyo is committed. May mga tao talaga na hindi naman committed talaga. Kasi ako dati, bakit na naging committed? Wala na ako talagang babalikan. Sabi ko, kung babalik ako doon sa amin, alam mo yung magbubukid ka, wala namang masama doon sa pagbubukid kasi sabi ko, doon nga kami nabuhay. Tapos sa pagbubukid, doon kumakain yung mga tao talaga. Pero kung may mas maganda naman o mas madali na gagawin, dito na lang talaga ako sa pag-network. So, yung commitment kasi na yan, sabi ko nga, the moment na naka-join ka dito, ano man yung pagod mo, ano man inaantok, pero gustong-gusto mo matuto eh. Kasi gustong-gusto mo makawala kung ano yung sa situation mo. So ano naman sa level of commitment eh, yung I will try, I will do whatever it takes. Ano ba yung level of commitment mo? So, kung level of commitment niya is ganun na talaga, wala ka na talagang magagawa. Buhay naman niya yon. So hindi mo talaga, sabi ko nga, kailangan mo din i-accept na may mga ganon, may mag-join na, ano tawag doon, may mag-join kasi na sumali lang dahil sa'yo, sumali lang kasi nagkahiyaan, sumali lang kasi nga, crush ka niya, sumali lang kasi pina-join ng nanay, sumali lang kasi, alam mo yon, nahiya lang sa kaibigan kasi nag-join, ni-invite. So, sabi ko, iba pa rin yung level of commitment na hindi mo talaga mapapag-network yung mga yun. Mapapa-attend sa training. Kaya sabi ko, kung nag-interview ako, sabi ko, kaya mo bang gawin yung negosyo talaga? Whatever, yung mga training na gagawin. Hindi ka naman basta-basta nakikita dito pag hindi mo susundin yung mga to. So, doon mo palang malalaman kung committed ba yung tao. Kaya dinudiretso ko na kaagad kung yung habol mo lang is dahil crush mo siya, wag ka na mag-join kasi crush lang naman yung habol mo sa kanya. Sayang naman yung pera mo. Although kumita naman din kami pero siguro ba ilagay mo na lang doon sa mas pwedeng ibili mo na lang sa anak mo, ibili mo ng magandang bag, bayad mo na lang sa SSS mo yan. So at least makikinabang ka kaysa yung sisisihin mo po itong upline mo o yung kuan mo na hindi ka kumita o di kaya sisisihin mo yung company na sasabihin mo, sumali naman ako dyan, hindi naman ako kumita. So doon-diretsuhin na kita ito sa negosyo para kumita ka talaga, kailangan committed ka dito. Parang sa relasyon, kung ikaw yung babae, tapos sabi ng tinanong mo yung jowa mo, sabi mo, magpapakasal tayo. Ay, hindi, nandun na kayo sa harapan ng pari. Tapos sabi ng pari, o ikaw lalaki, mahal mo ba tong babae? Tapos nagsagot ng ang BF mo, sabihin niya, I will try. Baka,
Ganun yung sagot niya. Oh, bakit itutuloy mo pa ba magpapakasal doon? Kung ikaw yung babae? Kasi ang sagot niya, I will try, Father. Oh, baka, pag gano'n. So, depende sa level of commitment. Kaya sabi ko, nasa sa inyo kung paano nyo i-choose yung mga business partner ninyo. Kaya sa pag-i-interview, dapat sa negosyo na gagawin mo, sino ba yung mga gusto mong kasama? Yung kasama mo ba, lagi bang reklamador, lagi bang emosyonal, lagi bang reklamo, ba't di pa ako kumikita, mga gano'n, sisisihin. Ano bang gusto mong ka-business partner? Kaya sa unang-una pa lang, tatanungin mo na yung level of commitment. Para magiging quality yung magiging kwan mo. Kasi anhin mo naman yung napakarami kung hindi naman worth it. Okay na yung tag-iisa. Importante may pangarap. Yung alam mo yun na kayang sumabay din. So, siguro pa-remind mo, ano ba yung reason why mo, bakit ka nag-join? Seryoso ka ba dyan? Pag sinabi kang seryoso, sige, seryoso ka naman talaga, edi, ito, mag-training tayo, sabayan natin sila. Kasi kung hanggang ngayon, kung gusto mo pa rin kumita, wala talaga, hindi ka talaga kikita kung lagi kang ayaw mo ng training, yung pag-training nga hindi mo magawa. Paano mo mapapasali yung mga mapapajoin mo sa'yo kasi kung ayaw mo mag-training? O paano mo sasagutin? Sige na. Hindi naman pwedeng umaasa ka lang. Kasi darating yung time sa ayaw sa gusto mo. Lalaki at lalaki yung grupo mo. Kikita ka at kikita ka. Alangan, ganyan ka pa rin. So, walang ganun. Kung gusto mo talaga, mag-training tayo. Ito yung mga gagawin natin. Kailangan natin paghirapan din talaga. So, ganun. Para hindi mo na siya, hindi ka na mai-stress na, ito, ayaw na naman, ganito. Alam mo yung mai-stress ka, nakikita mo ba tayo yung umatin? Yayaman sila, tapos ginaganon mo, piniplease mo sila. Ang hirap noon, alam mo yung, mahirap kasi dalhin yung mga tao na, alam mo yung, hinihila mo, dami-dami nila, hihilain mo, bibitawan mo kaya, mas mabilis kang umabante. Tapos may yung mga gastong sabay kayo. Sabayan mo yung mga tao sumasabay sa'yo. Kesa yung hilain mo pa, nagpapahilang. Ang hirap kasi, hirap maghila. Kaya sabi ko, yung mga nandito na mga fan, huwag kayo nang papahila. Kasi at the end of the day, pag kumita kayo, hindi naman gagastusin ni upline nyo. Kayong gagastos. Pag bumili kayo ng bahay, sino pang titira dyan? Di ba kayo? Pag bumili kayo ng sasakyan, sino pang mag-drive dyan? Di ba kayo? So, sinong gagawa ng success mo? Dapat ikaw. Hindi si upline mo. Baka mamaya kasi, sagot-sagutin ka ni upline mo. Sabi niya, hindi ka naman kumikita kung hindi kita in-spill overan. Diba? Kumikita lang yan dahil in-spill overan ko. Gano'n. Kaya iba pa rin kasi pagka pinaghirapan. Anyway, yun lang yung sagot ko. Ayan, sa upline, may nag-PM kasi sa akin. Ano sabi niya? Easy Morning Apps, tanong ko lang po, ilang taon ka na po dito sa Easy at ilang taon mo po nakuha ang first million mo? Ilang taon po talaga kailangan mo muna i-sacrifice para makuha mo ang stable na freedom? Nakuha ko yung first million ko 2016. 2015 ako. Naging awardee ako May 2015. Nag-start ako sa M Global dati sa OFW ako September 2012. Doon ako nag-sign up. September 2012. Doon ako nag-part-time. 2013, nagpa-part-time pa rin ako. 2014, doon ako nag-full-time. Parang sabihin na natin, 3.5 years. Sabihin na natin ganun.
3.5 years bago ako naging Millionaires Club. Yun yung kwan ko. Then, para kitain mo talaga yung sabihin mo na maganda-gandang kita, kailangan mo makabuo ng grupo. Kaya pag kumikita ka pa ng 5,000, 10,000, hindi yan. Hindi pa yan. Pwedeng mawala pa yan. Kaya dito, invite ka ng invite, tapos kailangan mo aaralin ng kwan kasi ang totoong pag nandun na yung pwede kang kumita ng malaki, pag malaki na yung grupo mo. So, paano nga lalaki yung grupo mo? Hindi pag training, hindi mo magawa. Pag OPP nga, hindi mo magawa. Kaya ka uma-attend ng ganito na CCL kasi darating yung time, mahahawak ka ng grupo. Sabihin ko na yung totoo na pag the moment na wala kang grupo, wala kang malaking kita. Pag umaasa ka pa rin sa OPP mo, wala ka pa rin na-develop na mga leaders or kwan. Hindi mo natuturuan mag-OPP, hindi mo natuturuan mag-training, mag-NDO, hindi ka talaga makaka-create ng grupo. Hindi ka rin kikita ng maganda-ganda. Kaya as soon as possible, alam niyo yung sasakripisyo, yung pag-training, yung pag-attend ng ganito. Kasi, ini-imagine mo, tinitignan mo yung grupo ko, lalaki, yung, darating yung time na magpo-for-good ako, ganito yung gagawin ko. Tapos hindi ka kikita pag part-time ka. Kaya sabi ko sa mga OFW na nandyan, lahat na ng lakas mo, lahat na ng alam mo dito na diskarte, basta tama, lagay mo na dito sa empowered consumerism. Kaya, wag kang maghahanap ng result kung wala ka namang ginagawa. Kaya, pinaka-the best din talaga is yung aralin mo talaga yung negosyo. Bigay mo na lahat ng kaya mo. Ay nagtatanong hanggat hindi ka pa kumikita ng maganda, tanong ka pa rin ang magtanong. Ngayon, pag okay na yung knowledge mo, yung learning mo, yung kinikita mo, kaya mong suportahan yung sarili mo, ito na yung time na mas bibigyan mo ng oras talaga yung negosyo. Kasi the moment na binibigyan mo ng oras yung negosyo mo, pwedeng mas malaki yung kita na gagawin. Kasi kung part-time ka ngayon, ang nakakausap mo, 3, good na yun, good. Pero kung kinakausap mo, isa lang sa isang linggo, wag kang mag-expect ng may malaki kang income. Yung alam mo yung pag gusto mo lang, pag namomotivate ka lang, saka mo ginagawa yung negosyo, pag nakikita mo lang, ay, power na naman ako, mamaya't maya, napagod ka lang, hihinto ka na naman, ganun. So, hindi ka talaga makaka-create. Kaya nung umuwi ako, full time ko, nag-attend ako ng training, yung mga learning, yung mga NDO, at the same time, pag uwi ko ng bahay, hindi ako matutulog sa isang araw na wala akong makakausap na sabi na natin 5 na close dealing yung magsa-sign up na o 4 isang araw. So, yun yung ginagawa ko patuloy-tuloy hanggang sa dumami ng dumami. Andyan kayo hanggang sa mas malupit pa kayo kaysa sa akin sa pag-represent. Kasi nga, pinul time ko, sabi ko, pag pinul time ko to, hindi ko sasayangin yung oras. Kasi nga, kailangan ko mag-OPP, kailangan ko mag-training, kailangan kong gagawin yung mga activities ko. So, mas binigyan ko ng oras. So, nung nagpa-part-time ako, yung income ko doon talaga nasa 5,000 o 3,000. Hindi naman kalaki yan kasi nagpa-part-time na ako. Nung nag-full-time na ako, so doon na lahat ng yung trabaho ko dati na yung oras sa trabaho ko dati, ginawa ko na lang din dito. Pag-prospecting, pag-OPP, pag-training. So doon na, after 2016, 2015, 2016, doon na naging okay yung income ko. Kumikita ako ng 40,000 dati. 40,000 yun na. After noon, sige, basta tuloy-tuloy lang, OPP, o kung ano yung ginagawa ko, mas didoble ko pa. So, doon, after 2016, doon ko nalabas din yung sasakyan ko na nandito. So, kung ano lang din yung ginagawa ko, tuloy-tuloy lang. Training pa rin.
OPP, hanggang ngayon nag-OPP pa rin naman ako eh. Nag-prospecting pa rin naman ako. Nakikipag-usap ako. Kasi sabi ko, ito yung negosyo eh. Sabi ko, mag-quit man yung mga hindi na iba na nagtuloy kasi hindi lahat mag-stay sa'yo eh. Meron nga akong leader, kumita na, nagkasasakyan niya. Gusto pa rin lumipat sa ibang grupo. Sabi ko, ako naman, wala naman akong pakialam doon kasi ako, ginawa ko na yung best ko para turuan. Binigay ko na, kumita na siya, mas malaki pa ngayon kinikita niya noon kaysa sa akin. O ngayon, gusto, may balak pa lang ibang lumipat. So sabi ko, hindi ko na problema yon. Ako, wala naman akong pakialam doon eh, kasi kumita ka na eh. Buti kung pinabayaan kita na hindi ka kumita, hindi ko na turuan. Nagkasasakyan ka na, nagkaresulta ka na. O, gusto mo pa rin lumipat. Sa akin, sabi ko, warrior ako eh. Kaya ko pa rin mag-present. Kaya ko pa rin magtingin ng mga sasali sa akin. Kaya ko pa rin mag-develop ng tao. So, sabi, okay. Wala akong guilty. Kasi hindi ako pinabayaan. Kaya, sabi ko, be a warrior. Huwag kang matatakot. Dapat, basta gagawin mo lang talaga yung pinaka-the-best sa negosyo. Ayan, thank you daw po, Apps. Meron pang isang katanungan na nag-PM sa akin. Blessed morning po, Upline. Ano po ang maisuggest mo sa mga katulad po namin na OFW na minsan busy talaga sa trabaho? Ano po dapat namin gawin para mag-work out talaga ang negosyo? Thank you po. Para maganda. Wala namang taong busy. Hindi ka lang priority. O, di ba? Yung mga nagjowa-jowa yan. Ganun lang yun. It's time of priority. Kung dati, yung mga oras na hindi naman nakakatulong sa iyo, yung time na ako dati, yung hindi nakakatulong sa akin, yung paglalaro, yung panonood ko ng drama, hindi nakakatulong sa akin. So, kailangan ko gawin yung negosyo, i-priority ko yun, i-priority ko yung training, i-priority ko yung pag-OOPP, i-priority ko yung pag-aaral ng negosyo, i-priority ko yung pagpa-follow up sa mga nakakausap namin, i-priority ko yung basta negosyo na lang, doon na lang umiikot yung oras ko. So it's time of priority. Kasi sabi ko nga, part-time lang naman tayo, hindi naman na full-time. Kaya saan mo ba ginugugol yung oras mo? Malamang yung iba dito, bago ka nag-aim global, may mga ginagawa ka na nalilibang ka. Pag-TikTok, pagkakanta. Kung yung ginagawa mo, may nalaglag dyan na ni piso, ituloy mo. Pero kung sa ginagawa mo, sa tagal-tagal mo nang ginagawa, walang nalaglag ni 25 centavos, huwag mo nang ituloy kasi nga pwede mo namang balikan yan. The moment na okay ka na. Kasi ako, yung nagpagawa ako ng computer tapos pinalagyan ko talaga. Pag naumay ako, alam mo, pag napagod ako nag-OOPP, maglalaro ako ng konti kasi naglalaro pa rin naman ako, addict pa rin naman ako. Pero patanggal ko lang ng umay yon. After ko noon, babalik na naman ako sa pag-OOPP, pag-prospecting. Ganoon yung ginagawa ko. Kaya mo pa rin naman na mabalikan. So yun, it's time of priority talaga. Kasi sabi ko nga, kahit hindi sinasabi ni upline mo, mag-training ka, magkusa ka. Kailangan mo tulungan yung sarili mo. Alam mo yung sinabi na sa yung instruction, hindi mo pa rin ginagawa. Wala din yun. Pero kahit isang beses lang sinabi sa iyo, tapos ginagawa mo na kaagad, kahit hindi na kailangan ipapalo up pa, alam mo naman yung gagawin mo, tapos kailangan ka pang ipapalo up. Ipapalo up mo yung sarili mo. Hoy, may goal ka. Hoy, kailangan mo matutunan to.
Kasi ako mismo, pinapagalitan ko yung sarili ko. Gusto mo palang magka-join, gusto mo palang kumita ng ganun, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo din? Sige, OPP ka, hanap ka ng mga kakausap pero makikit lang yung goal. Kakausapin mo din yung sarili mo. Oh, ano ka ba? May pangarap ka. Diba? Gusto mo mag for good. Oh, anong ginagawa mo? Usapin mo yung sarili mo minsan. Kasi walang ibang magmo-motivate sa'yo, kundi minsan yung sarili mo. Wala din ibang kalaban, kundi sarili mo. So, minsan, meditate ka, kausapin mo yung sarili. Pagalitan mo. Reflection. Ayan, so kung wala na kayong mga tanong, sino may mga tanong ka dyan, pahabol? Sulitin nyo na kasi minsan lang natin makuha yung time ni upline kasi napaka-busy niya. Diba? Ba't may kasamang ibang lahi dito? Ay, may ibang lahi ba? Oo, si Kwan, oh. Pinar. Pakistani. Pinoy po yan. Nasa Saudi lang po siya. Akala ko Pakistani. Kaya nga, kasi ang tangos ng ilong, sana all. Oo nga, sabi ko may Pakistani dito. Ang level. Senior. Oo. Ayan. So, huwag kayong mahiyang magtanong kasi yun nga, si upline, napaka-busy niya. So, dapat kung may mga hinanakit kayo sa puso, pwede natin ipatulpo or kay Anong hinahakit sa puso? Ibig Ay. sabihin, maraming nai-inlove dito sa mga fans. Ay, Ah! wala walang in love. Oo, hindi. Mga boys dito na na-inlove sa mga sponsor, sa mga upline. Kwan lang yan. Siguro, lack of time lang siguro na kwan. Siguro, naghanap ka lang ng comfort dati. Tapos, pero, kung pagkwan lang sa negosyo, pagkwan talaga, i-ikwan mo, i-let go mo na lang yan. Kasi nga, hindi naman nakakatulong yan. Kung nagandahan ka lang sa sponsor mo, at kung nandito ka lang din at nakikipag-training ka at seryoso ka din naman talaga, kasi hindi ka seryoso, hindi ka na sana umattend eh. Ano ba yung bigger picture na pwedeng mangyari sa'yo? Yan na ba talaga yung pangarap mo? O sabi nga, balik ka lang ba dahil sa sponsor mo, dahil maganda, o sexy, o something, crush mo lang siya. Naku, hindi ka kikita nun. Tawa ng tawa si Gio eh. Sino bang sponsor mo, Gio? Balik ka din ba dahil crush mo yung upline mo? Lalaki yung sponsor mo eh. So hindi pala yun. Okay. Ayan. So, upline, wala na siguro silang tanong talaga kasi syempre, pwede naman silang mag-unmute. So, hihingi na lang po kami ng final message bago tayo maghihiwalay-hiwalay ng pansamantala. Para sa lahat po. Para sa lahat. Para sa lahat. Wala na akong i-message. Gusto mo talagang kumita, gusto mo yung magbabago sa'yo, baguhin mo yung ginagawa mo ngayon. Dati, hindi ko na siniseryoso. It's time. Seryosohin mo na. Kasi kung gusto mo ng seryoso na result, kung kumita talaga, seryosohin mo yung ginagawa mo. Wala nang drama, wala nang emote-emote.
Wala nang ibang priority kundi yung negosyo. I-develop mo yung sarili mo. Para hindi mo sisisihin yung ibang tao. Hindi ka kumita, hindi ka i-check mo yung sarili mo. Sabi ko nga, gustong-gusto mo talaga, no excuses. Whatever it takes, gawin mo yung negosyo. Para, sabi ko nga, depende pa rin sa activities mo, depende pa rin kung paano mo ginagawa yung negosyo. Doon nakadepende yung result mo. So, kung linalaro mo yung negosyo, hindi mo siniseryoso, malamang wala ding seryoso mangyayari sa'yo. Yun lang naman yung gagawin mo. Kung gusto mo magka-resulta dito at kung gusto mo may pagbabago. Yun lang naman yung pwede kong may share. Na pwede kong masabi. Kasi alam mo, mga seryoso yung nandito. Gawin mo na lang. Yun na lang yung kulang. Okay? Yes, sir. On that note, Thank you so much. tutunan tayo. Thank you so much, Upline. Bago ka po lumisa ng pansamantala sa amin, meron po kaming munting handog na regalo para sa iyo. Akala ko may pagkain. Okay. Certificate of Appreciation proudly presented to Vince Baliti. We thank you for sharing your precious time and wisdom with us as our guest sharer and Unity Dragon Guild International and Brave Tiger International weekly CSEL and trainings. Signed by Unity Dragon Guild International founder, William Gio Casili, and Brave Tiger Alliance International founder, Rena Jean Galgo. And thank you so much, Upline, and God bless. Ayan, so pwede po bang manghingi po kami ng picture? Pang ano lang po? Remembrance. Ayan. So pwede po kayo din pwede rin po kayong mag-unmute para makapagpasalamat po kayo personal kay Upline. And so picture din po tayo para makahingi tayo ng remembrance kay Upline Guapo. Ayan, so Easy 5 po tayo. 1, 2, 3, smile. Tama ka ba yan? Ayan. Wait lang.